Well, dito po sa mga binabantay nating mga development, lalo tigit dyan po sa issue ng West Philippine Sea at yun pong ginagawa ng ating Estado. Kasi ganito po, para hindi ho kayo naliligaw. Dito po sa aking mga channel, itong MA Pinoy TV at saka yung Mike Abe Opinion, para yung sa YouTube and Facebook page, lalo na ho dito sa MA Pinoy TV, iba-iba ho ang topic natin dito, pero atin din hong isinasali na ito sa ating monitoring sa galaw ng pamahalaan at pinag-uusapan tungkol sa West Philippine Sea. Kasi ganito, kailangan po ay susunod lang tayo sa mga galaw ng gobyerno. At sa ngayon, kaya po napakaganda ng nangyayari kasi pinangungunahan ng gobyerno ang paninindigan para ilaban ang West Philippine Sea Exclusive Economic Zone ng ating bansa. Ito po yung malaking pagkakaiba kaysa sa nakaraang mga administrasyon kahit nung panahon pa ni Gloria, panahon pa ni Aquino, Duterte. Ibang-iba po ngayon ang galaw ni Pangulong Marcos. Okay, yung kasing pagiging agresibo ng China, noon pa ginagawa na nila ito. Hindi lang sila pinapatulan ng mga nakaraang pangulo. Kaya nagagawa ng China ang kanilang panghaharas, especially sa mga mangingisda. Diyan po sa kung saan lugar sa West Philippine Sea. Ngayon, kaya po pumutok ang balitang ito at nakaabot na sa buong mundo at nagka-interes hindi lang ang mga Pilipino sa abroad, pati ang malalaking mga bansa dahil po nanindigan si Pangulong Marcos at ang ating military. At naging active ang ating militar, Coast Guard at Department of National Defense Secretary. Yan po yung malaking pagkakaiba. Kinukumpara ko kasi baka magtaka kayo, ngayon lang naman naging agresibo ang China, ay nagkakamali po kayo. Kaya nga mali si Robin Padilla na sinasabi niyang sa nakalipas na 6 na taon walang ganon. Hindi po totoo yun. Hindi lang pinag-uusapan. Dahil walang sinasabing against China ang Malacanang noong mga panahon yun. Di ba? Yung Scarborough, nakuha na yan ng China. Ngayon, babawiin ni Pangulong Marcos. Yung mga harassment dyan sa ating mga mangingista at nagsusupply ng pagkain at medicine doon sa ating mga sundalo sa BRP Sierra Madre, noon pa tayo hinaharas. Hindi lang ho pinapansin ng Malacanang. Ngayon, ang Pangulong Marcos at ang kanyang sandatahang lakas ang siya hong active na kumokontra sa ginagawa ng China. Kaya po, naging mainit ito. At sa palagay ko, napakaganda ng ginawa ng Pangulo at ginawa ng ating militar ngayon dahil hindi na nila pinapayagan yung pagiging agresibo ng China. Noong araw, halos umabot ng 50 hanggang 100 yata ang barko dyan eh. Ngayon, hindi na po umaabot ng ganun, umaalis na yung iba. Kung bumabalik man, hindi ganun ka-agresibo. Paghilig-gilid, hindi na sila tumatambay. Hindi katulad ng mga nakarang administrasyon. Ginawa ng pier, yung maraming lugar sa West Philippine Sea, na mga Malaysian vessel, na mga mangingisdang China. Ngayon, wala tayong makikitang ganyan dahil pinapaalis ng ating Coast Guard, binabantayan ng ating Navy. Kasi nga, naging agresibo na rin ang Pilipinas na ipaglaban ang West Philippine Sea. Yan ang magandang nangyari. Kaya, again, hindi totoo yung sinabi ni Robin Padilla ng nakaraang mga taon, administrasyon, walang ganyan. Matagal na po yung problema. Ngayon lang po ay nakakuha na tayo ng global awareness na iparating na natin ang malawakang impormasyon kaya nagka-interes ang maraming mga bansa, hindi lang Amerika, hindi lang Canada, ang European Union, isama na natin ang UK, isama natin ang marami pang bansa dito sa Asia, nagka-interes na. Di ba? At tayo tinutulungan. Yan ang positibo. Mapapabilis yung modernization program ng ating armed forces sa Philippines. At yung balikatan exercise, hindi lang Amerika ang may gusto. Ang Japan, Australia, ang South Korea, pati yung European Union, kasama ang Canada, gusto na rin makipagbalikatan exercise sa Pilipinas. Yan ang magandang nangyari. Okay? Kaya yung nagsasabing walang ginagawa ang ating administrasyon ngayon, nagkakamali kayo. Maraming ginagawa ngayon, kaya nabulabog ang ginagawang pangbubulabog din, panghihimasok, pakikialam ng China sa West Philippine Sea. Yan ang malaking pagkakaiba. So, hindi ito bago. Bago yung galaw dahil tayo pumapalag na. Katulad nitong pagpapaalis ni Pangulong Marcos sa Philippine Coast Guard ng floating barrier
diyan sa Masinloc, Zambales. Alam ba ninyo na hindi lang Amerika ang nagulat at humanga sa Pilipino at sa Pilipinas? Pati yung mga international professor, international, sabihin nating mga analyst na totoo, hindi lang dito sa Pilipinas, nagulat sila at alam nilang napakalaki ng mensaheng yan na ginawa ng gobyerno Pilipinas sa West Philippine Sea at sa buong mundo. Nakita ng buong mundo na tayo ay pumalag na. Pagkalipas ng dekada o maraming taon na tayo binubuli, tayo inaagawan ng China, hindi pumapalag ang ating pamahalaan. Ngayon pumalag na tayo. Kaya yung pagtanggal ng floating barrier, yan ang simbolo, yan ang gumising at nagpakilala sa buong mundo na tayo ay pumapalag sa isang malaking bansa tulad ng China. Yan ang napakaganda. Tanungin nyo yung mga professor, mga international professor o malawak ang kaalaman tungkol sa karapatan ng isang bansa, maganda ang magiging sagot niyan. Pabor sa ginagawa natin ngayon. Pero pag ang tinanong nyo yung mga professor dito, pasintabi na, or mga political analyst dito na local, huwag maging maingat kayo dahil makakakampi ng China yan. May mga business analyst dyan, political analyst dyan, nakakampi ng China. Ayaw ko ng pangalanan, kilala po nyo yan. Nandyan lang sa tabi-tabi. Baka nga kasama pa yan ng mga disinformation campaign ng China para linlangin tayo mga Pilipino. Ang ating kausapin, paniwalaan ay ang mga international professor, ang mga international analyst, ang malaking mga bansa na marunong bumasa ng totoo sa sitwasyon. Wala silang ibang interest kung di sabihin ng totoo. Yung mga local analysis, yung mga local, kung ano-ano yung sinasabi ng iba dyan, pagkain yung pinakinggan, pro-China, delikado yan. Delikado. So naka-take off na tayo na ipakita na po ng administrasyon at ng Armed Forces of the Philippines na tayo ay lumalaban kahit maliit na bansa. At yung karapatan, paninindigan na established na. Kaya humahanga na sa atin ang mundo. Huwag na nating pabayaan yan. Okay? Dapat manatili nandun tayo sa ganun level para mas maraming turista, maraming kapitalista, maraming tutulong sa modernization program ng ating armed forces at ng iba pang ahensya ng gobyerno. Ang tulong ng ibang bansa kailangan natin. Sa totoo lang po, hindi pa natin kayang mag-isa. Ang suporta ng ibang bansa ay kailangan, lalo pa naman po, napakalakas ng independent foreign policy ng administrasyon. Walang kinakampihan, lahat kinakaibigan. Walang inaaway, lahat kinakaibigan. Kahit ang China, inaagawan tayo, ang turing ng administrasyon kaibigan pa rin. Kaya nga ang lakas ng ating nakukuha na suporta mula sa malaking mga bansa dahil ibang diskarte ang ginagawa ng ating gobyerno na dapat nating suportahan. Kung mahal mo ang bansa, may malasakit ka sa bansa, meron ka rin dapat malasakit sa ating mga property. At ikaw bilang Pilipino, tayo bilang Pilipino, meron tayong obligasyon tulungan ang gobyerno. Ilaban ang ating teritoryo sa kahit anong grupo o bansang gustong umagaw sa atin. Pag hindi ka sumama sa pagtatanggol sa ating mga teritoryo, baka hindi kayo Pilipino.